Good morning, Yusana Korea. Welcome back sa ating short video training. But today, I will not talk about the skills needed para maging successful tayo sa ating Yusana business. I will not talk about the how-tos, okay? So, ngayong araw na to, gusto ko lang po kayong kumustahin. Okay, lalo-lalo yung mga Yusana associates na pilit nagsusumikap para sa kanilang pangarap. Sa mga Yusana associates na ayaw talagang bumitiw. Okay, para sa kanilang pamilya, para sa kanilang sa kanilang mga desires sa mga bagay na gusto nilang maabot sa kanilang buhay. So, congratulations, andyan ka pa, alive and kicking, andyan ka pa, doing your best, andyan ka pa, may sapat na dahilan kung bakit ginagawa mo ang business. Congratulations, umabot ka ng 5 months. Okay? Yusana Team Korea, you are already 5 months, and I'm so proud of you sa mga taong hindi pa nag-quit. Sa mga taong naintindihan kung ano yung ginagawa nila. And gusto ko din pong i-welcome at saka i-congrats yung mga matatapan nating new distributors. Ba't matatapang? Kasi hindi po madali yung mag-decide ka para baguhin yung takbo ng buhay mo. Okay? The moment you decided na baguhin yung takbo ng buhay mo, you are already 50% winner. Makukomplete lang po yan the moment na nag-grow ka dito, the moment na nagka-resulta ka, the moment na hindi ka nag-quit. Okay? So, sabi ko nga kanina, I just want to know yung status nyo. Gusto ko lang pong malaman, or gusto ko lang pong kumustahin yung bawat isa sa inyo. And I do believe karamihan is nahihirapan. I do believe may mga struggles na pinagdadaanan. Okay? Yung iba, nasa estado na ngayon na gusto nang mag-quit. Okay? Yung iba, ayaw na magpaturo. Yung iba, ayaw makinig sa upline na. Yung iba naman, wala na. Okay? So, nahihirapan na talaga. May mga struggles na pinagdadaanan. And, you know what? What's the good news? Lahat po ng mga top income earners, lahat po ng mga nagiging successful na mga tao, dumaan kung anong pinagdadaanan nyo. That's the good news. Okay? So, the beginning is always the hardest. Okay? Ang umpisa, ang mahirap talaga. I-upline or mentor, 6 months na ako, 5 months na ako, 4 months na ako, matagal na ako sa iyo sana. Hindi po basihan yung time na meron ka ngayon, kung matagal ka na sa iyo sana or hindi. Ang basihan po dito is yung learnings mo, yung growth mo. Yun yung basihan natin, yung resulta mo. Okay? So kahit matagal ka na, kung wala pa nangyayari sa'yo, maliit pa lang, so siguro may kulang. So hindi ka pa matagal. You're still starting. Kung wala pang nalalearn ng mga skills, nag-start ka pa sa business mo. The beginning is always the hardest. Kaya ka nahihirapan ngayon. But you know what? Yung iba, kunting hirap lang. Okay? Nakaranas lang ng kunting hirap, kunting rejection, struggles, wala na, nag-quit na. Ang matindi nito, alam niyo kung anong basihan, kung ba't siya nag-quit? Tanungin mo, ba't ka nag-quit? Ba't mo sinuko yung pangarap mo? Ang dahilan? Kasi mahirap. Ganon kasi karamihan yung mga tao. Okay? Kahit ako noon, akala ko, once may opportunity, kung opportunity yan, dapat blessing yan. Kung blessing yan, dapat kusang binigay sa akin na, ayun, this is it. This is the blessing. This is the opportunity. Smooth dapat. Okay? Smooth dapat. Yun yung pagkakaalam ko. Kaya kung mahirap, I quit. Kaya kung mahirap, hindi to para sa akin. Yun yung conclusion agad na tumatakbo sa isipan. Hindi to para sa akin kasi mahirap. Pero alam natin ngayon na maling-mali yun. Okay? Alam natin na maling-mali yun. Kung may pangarap ka, may bayad yan. Kung may gusto kang maabot, meron kang bundok na aakyatin. Kung gusto mo ng tagumpay, achievements, may pagdadaanan kang mga curve, bako-bako. Okay? May lubak-lubak na daan. Kasi, no pain, no gain. So guys, the beginning is always the hardest. Why? Yan yung dapat malaman. Intindihin mo to. Ba't ka nahihirapan ngayon? Unang rason, dapat alamin mo to ha. Unang rason, ba't ka nahihirapan? Kasi may tinatawag na change of mindset. Pilit mong binabago
or nabago na yung mindsetting mo. 'Di ba alam natin? Sabi ni mama, sabi ni papa, which is I love my parents. 'Di ba sinabi sa atin noon na, anak, mag-aral kang mabuti. Dapat ka makapasok sa isang malaking company or kahit sa government para magkaroon ka ng secure job, mayroon kang security. And yun yung ginawa natin, yun yung dala-dala nating mindsetting. Tapos, gusto natin mag-asawa, magkaanak, magkapamilya, big happy, family. Tapos, inimagine natin na uuwi ka, galing sa trabaho, nandun yung asawa mo, of course, may kunting bonding, tapos matutulog, bukas na naman, ganun pa rin. So that's the mindsetting na mayroon tayo. Pero doon lang pala yung buhay. Hanggang doon lang pala. Ngayon, nakapag-asawa ka na, meron ka ng trabaho, dahan-dahan may mga realizations ka na. Kulang ang sweldo ko, kulang ang sahod ko. Ganito lang ba yung buhay? Wala na bang kasaganaan? So may mga realizations, may mga tanong. Okay? Tamang-tama, may mga realizations ka, nag-pray ka ng opportunity, dumating si Yosana. Pagdating ni Yosana, na-excite ka, nag-join ka. Okay? Pag-join mo, ayun, may change of mindsetting kasi nga, meron ka ng realization na kailangan mong umunlad, kailangan kang magkaroon ng time freedom, financial freedom, nandun na yung sa conscious mind mo na I have to change. Okay? Gusto kong baguhin ang takbo ng buhay ko. That's the truth. Okay? Na pwede mong baguhin yung takbo ng buhay mo. No one can control you. So, yun yung alam mo na ngayon. Okay? Na pwede kang yumaman. Pwede mong baguhin yung takbo ng buhay mo. So, ngayon, sabi ng subconscious mind mo, hindi. Kasi yung alam mo is, magtrabaho ka lang. Ang alam mo is, smooth lang dapat yung takbo ng buhay mo. Dapat, Diyan lang. Yan yung sinasabi ng subconscious mind mo. Lalong-lalo na pag nahihirapan na, meron ng mga pasakit, meron ng mga struggles, ayaw na natin. Yung subconscious mind mo, sabi niya, enough. Pero sabi ng conscious mind mo, hindi. Kailangan kong baguhin yung buhay ko. May kakayahan akong baguhin yung buhay ko. I have the realization. Yun yung matindi ngayon. May away na nangyayari. Okay? May away, may sagupaan. Conscious mind, the reality, versus the subconscious mind na mahirap. Tama na, tigilan mo na yan kasi mahirap. Kaya may struggles. May emotional struggles. Hintayin mo na maplansa. Hintayin mo na maging solid yung foundation ng mindsetting mo. Na kusang susunod yung subconscious mind mo sa gusto ng conscious mind mo. Darating at darating yan. Pero kailangan mong i-push yung sarili mo. But you know what? What's the good news about struggle? If there is a struggle, there is progress. If there is progress, there is growth. And growth means value. It could be monetary value. It could be life's value, kung ano yung hinahanap mo. Kaya mapalad ka pag may mga struggles ka na. Mapalad ka pag may mga challenges na. And expect more. Expect challenges. But you have to overcome them. Okay? Yan yung isipin mo ngayon. Expect challenges. Marami pa. But you have to overcome them. Expect mistakes. But you have to learn from them. Kasi iniiwasan natin yung mga mistakes. Tama? Ito yung matindi. Iniiwasan natin yung failure. Kaya hindi tayo magsiset ng goal, hindi tayo magsiset ng target kasi ayaw natin mag-fail. We don't want yung sasabihin ng ibang tao, the criticism. Ayaw natin yon, ayaw natin tanggapin yon. Kaya playing safe na lang tayo. Iniiwasan natin, we are avoiding failure. But you know what? There is no success without failure. Success is 99% failure. Guys, kaya ka nahihirapan kasi may change of mindset. Ikaw mismo, na-realize mo yung katotohanan na ikaw lang makapagbabago ng buhay mo through business. Yun yung tinatanim mo sa utak mo ngayon, pero sabi ng subconscious mind mo, hindi. Okay? Kaya ka nahihirapan. Pero good news, darating yung panahon na kusang magsasama yung conscious mo at saka yung subconscious mind mo.
Okay, kusang dahil yung panahon na matatanggap mo na talagang may mga struggles. Okay, may mga challenges talaga. And ito, pangalawang rason kung bakit mahirap yung umpisa. Pangalawang rason, kasi may tinatawag na learning curve. Mayroon kang skills na dapat aralin. Ito yung mahirap sa iyo sana eh. Napakadali mag-umpisa. Anyone, kahit walang background sa business, kahit walang skills in doing business, you can start building your Yusana. You can start doing your Yusana business. But, you will not succeed in your Yusana business. You cannot run your Yusana business successfully without the business skills. Kaya dapat maglaan ka ng panahon, maglaan ka ng oras, mag-invest ka ng time para matuto or para malaman yung mga skills na yon. Like, the basic skills, yung how to sponsor, how to invite, how to present. Dapat paglaanan mo yun ng oras, ng panahon. Kaya siya mahirap kasi may learning curve. Yan yung dalawa na yun. The beginning is always the hardest, number one, kasi may change of mindset. And ikaw ang nagdadrive nun. Ikaw yung nag-i-inject nun. At saka na-inject na dati yung realization na pwede mong baguhin yung buhay mo. Pangalawa, kaya ka nahihirapan kasi may mga skills na dapat kang matutunan wherein kahit saang bagay or kahit saang journey or kahit sa paaralan, mayroon kang pag-aaral ng mga new skills kaya ka nahihirapan. Kaya may mga pagsubok, may mga quiz, may mga periodical test, yun yung mga pagsubok. Pero iba yung pagsubok na pinagdadaanan mo ngayon kasi we are talking about your life. We are talking about your success, your achievement. So guys, mabuhay ang lahat na nagsusumikap. Expect challenges, but you have to overcome them. Expect mistakes and failure, but learn from them. Mabuhay Team Korea. See you, okay? See you. Sana andyan pa rin kayo the following na mga video training natin. To God be the glory.